Hindi ito ang gabing pinangarap ko. Sa loob ng 20 taon, bawat patak ng pawis ko sa carbon market, bawat gabing puyat ako sa pag-aayos ng mga resibo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, at bawat sakripisyo ko bilang asawa ay para sa sandaling ito. Suot ko ang isang kulay asul na gown. Simple pero kagalang-galang habang nakaupo sa gitna ng marangyang ballroom ng isang 5 bituin na hotel sa Cebu. Ito ang ika-20 anibersaryo ng Villarreal Logistics. Ang kumpanyang binuo namin ni Rafael mula sa isang kakarag-karag na truck ng isda. Hawak ko sa ilalim ng mesa ang isang maliit na pelus na kahon. Naglalaman ito ng isang silver tie clip na may ukit ng petsa kung kailan namin binili ang aming unang delivery truck. Gusto ko sanang ibigay ito sa kanya mamaya bilang simbolo na kahit gaano na kami kayaman ngayon, hindi ko nakakalimutan ang aming pinagmulan. Ngunit bago pa ako makatayo para sa aking talumpati, narinig ko ang boses ni Rafael sa mikropono. Malamig, matalim. Tila isang kutsilyong dahan-dahang humahati sa aking pagkatao. Ladies and gentlemen, panimula ni Rafael, ang boses niya ay puno ng otoridad na ako mismo ang tumulong na hubugin. 20 years of Villarreal Logistics is not just about the past, it's about the future. And for the company to move forward, we need a vision that is modern, sophisticated, and brilliant. Mumiti ako ng bahagya. Inakala kong susunod na niyang babanggitin ang pangalan ko. Inayos ko ang aking buhok at huminga ng malalim. Pero ang sumunod na pangungusap ay nagpabagsak sa mundo ko. I would like to introduce the true brains behind our recent global expansion. My partner and the future of this company, our Chief Financial Officer, Ms. Bianca Serrano. At higit sa lahat, ang babaeng papakasalan ko sa lalong madaling panahon. Tumigil ang tibok ng puso ko. Parang nawalan ng hangin sa buong ballroom. Ang palakpakan ay dahan-dahang pumalit sa nakabibinging katahimikan habang umaakyat sa entablado si Bianca Serrano. Suot niya ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng tagumpay. Napakabata niya, napakasariwa, at ang niting ipinukol niya sa akin habang kumakapit sa braso ni Rafael ay puno ng pangungutya. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Bulong ko sa sarili ko pero walang nakarinig. Ang mga taong nasa paligid ko, ang mga board members na dati ay yumuyukod sa akin ang mga sosyal na kaibigang nakikikain sa aming bahay ay biglang umiwas ng tingin. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa harapang insulto. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bigat ng silver tie clip sa aking palad. Tumingin ako kay Rafael. Wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang nakita ko lang ay ang isang estrangero na tila diring-diri sa babaeng kasama niya sa hirap sa loob ng 2 dekada. Elena, tawag ni Rafael mula sa mikropono ngayon, ay nakaturo na sa akin ang lahat ng spotlight. Ang liwanag ay nakakasilaw, tila inilalantad ang bawat kulubot sa aking mukha na bunga ng pagtatrabaho para sa kanya. You've been a loyal wife and a good homemaker, but the board and I have decided that your traditional ways are no longer fit for a multi-million peso corporation. It's time for you to step down and enjoy your retirement. Isang homemaker, isang traditional wife. Gusto kong isigaw sa harap nilang lahat na ako ang nagdisenyo ng logistics algorithm na ginagamit nila. Ako ang nakipag-away sa mga supplier sa carbon market noong wala kaming pambayad. Ako ang nagbenta ng lupa ng nanay ko para lang magkaroon kami ng puhunan sa unang 10 truck. Pero ang dila ko ay parang paralisado. Tumayo ako ng dahan-dahan.
Bawat hakbang ko palayo sa mesa ay parang paglakad sa ibabaw ng basag na salamin. Akala ko ay doon na matatapos ang kahihiyan. Ngunit bago ako makarating sa pinto, hinarang ako ng 2 gwardiya ng hotel. Ma'am, pasensya na po, may order si Sir Raphael. Sabi ng isa sa kanila, ang boses ay puno ng pilit na paggalang. Order asawa ko siya. Ako ang mayari ng kumpanyang ito. Sa wakas ay nakasigaw na ako. Ang boses ko ay bumasag sa mapagkunwari na tugtog ng violin sa background. Lumapit si Raphael, kasunod si Bianca na nakakapit pa rin sa kanyang braso. Kumuha si Raphael ng isang brown envelope mula sa kanyang assistant at inihagis ito sa harap ko. Nalaglag ang mga papel sa sahig, kumalat sa paanan ng aking gown. Hindi ka na mayari, Elena, sabi ni Raphael. Ang boses niya ay sapat na lakas para marinig ng mga nasa unahang mesa. We've conducted a special audit. Thousands of pesos are missing from the social funds. At ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa personal mong account. You are being charged with qualified theft and embezzlement. Consider this your official termination from the board. Ano, Raphael? Alam mong hindi ko magagawa yan. Ikaw ang humihingi sa akin ng pera para sa expansion mo. Halos maubos ang boses ko sa gulat. Tumingin si Bianca sa kanya pagkatapos ay sa akin. The numbers don't lie, Elena. Maybe you're just too uneducated to understand where the money went. O baka naman ginamit mo ang pera para bayaran ang mga utang ng pamilya mo sa probinsya. Napako ang tingin ko sa isang dokumento sa sahig. Isang pirma ang nandoon. Ang pirma ko. Pero alam ko sa sarili ko na kailanman ay hindi ko pinirmahan ang transfer of funds na iyon. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi lang ito basta pagtatraidor sa kama. Ito ay isang planadong pagpatay sa aking danggal. Niloko niyo ako. Sabi ko ang boses ko ay biglang naging kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa bagyo. No, Elena, you cheated the company, sagot ni Raphael. Lumingon siya sa mga gwardiya. Escort her out. At siguraduhin ninyong hindi siya makakabalik sa subdivision. Lahat ng gamit niya ay ipapadala ko na lang sa squatters area kung saan ko siya kinuha. Habang hinihila ako ng mga gwardiya, palabas ng ballroom, narinig ko ang muling pagtugtog ng masayang musika. Ang huling nakita ko bago sumara ang pinto ay si Raphael na itinataas ang kanyang baso ng alak habang si Bianca ay nakasandal sa kanyang balikat tila isang reynang nakaupo sa trono na ako ang nagtayo. Nakalabas ako sa hotel sa gitna ng malakas na ulan ng Cebu. Wala akong dala, kundi ang maliit na silver tie clip na mahigpit kong hawak hanggang sa bumaon ito sa aking palad. Ang ulan ay humahalo sa aking mga luha, pero sa loob ng dibdib ko, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Inisip nila na isa lang akong probinsya ng madaling itapon. Inisip nila na, dahil hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, ay wala na akong laban. Pero nakalimutan ni Raphael ang isang bagay. Ako ang nagturo sa kanya kung paano magbilang. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong bawat sentimo ng sakit na ibinigay niya sa akin ay babayaran niya ng may interes. Huminga ako ng malalim at tumingin sa dilim ng kalsada. Kailangan kong pumunta sa carbon. Kailangan kong hanapin ang lumang baul ni nanay. Dahil doon sa ilalim ng mga lumang litrato at amoy ng tuyong isda, naroon ang isang katotohanang hindi kailanman mabubura ng kahit anong audit ni Bianca Serrano. Ang Villarreal Logistics ay hindi sa kanya.
At kailanman hindi ito magiging sa kanya. Basang-basa ako nang makarating sa harap ng aming mansyon sa Forbes Heights. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking dibdib. Ang mansyong ito, ako ang pumili ng bawat disenyo ng tiles. Ako ang mapuyat para masiguro na magiging komportable ang buhay ni Rafael dito. Pero ngayon ang malaking rehas na bakal na ako rin ang nagpagawa ay nakasara ng mahigpit sa harap ko. Mang Lito, buksan niyo ang gate si Elena ito, sigaw ko habang kinakalampag ang bakal. Lumabas ang isang gwardiya, pero hindi si Mang Lito na 10 taon na naming kasama. Isang estrangero ang lumapit, may hawak na payong at nakatingin sa akin ng may halong pandidiri. Sino po sila? Wala po kaming inaasang bisita sa ganitong oras, sabi ng gwardiya. Anong bisita? Ako ang asawa ni Rafael Villarreal. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Malamig nang ngumiti ang gwardiya. Pasensya na po, ma'am, pero may mahigpit na bilin si Sir Rafael. Simula ngayong gabi, bawal na pong pumasok ang isang naggangalang Elena Dalisay. Wala na raw po siyang asawa at ang lahat ng gamit nyo, ayun po. Itinuro niya ang gilid ng kalsada sa labas mismo ng gate. Doon sa ilalim ng buhos ng ulan ay nakatambak ang 3 malalaking itim na garbage bag. Ang aking mga damit, ang aking mga sapatos. Ang aking buhay itinapon na parang basura sa kalsada. Nanghina ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa basang semento. Hindi ko akalain na ganito kabilis. Ganito kadali para kay Rafael na burahin ang 20 taon. Habang nakaluhod, napansin ko ang isang bagay na nakasilip sa isa sa mga plastik. Mabilis ko itong hinila. Isang lumang jacket. Kupas na ang kulay, may ilang tahi na rin na malapit ng makalas. Ito ang jacket ng tatay ko. Ang huling alaala niya bago siya nawala noong nagtatrabaho pa kami sa pantalan. Ito lang ang tanging bagay na hindi galing sa yaman ni Rafael. Niyakap ko ang jacket ng mahigpit. Amoy luma, amoy hirap. Pero ito lang ang tanging bagay na nagparamdam sa akin na hindi ako tuluyang nag-iisa. Hayop ka, Rafael, bulong ko sa gitna ng aking paghikbi. Lahat na kinuha mo, pati ang dangal ko. Ngunit bigla akong natigilan. Isang matinding kaba ang bumalot sa akin. Kung nagawa ito ni Rafael sa akin, paano na ang nanay Rosa ko ang lupang kinatatayuan ng munting bahay namin sa probinsya? Ang lupang ipinangako ni Rafael na tinubos na niya mula sa pagkakasangla? Ligtas ba ang nanay ko? Dali-dali akong tumayo. Pinitbit ko ang mabigat na plastic kung saan nandoon ang jacket ng tatay ko. Wala akong pakialam kung bukana akong palubi habang naglalakad sa madilim na kalsada para maghanap ng masasakyan. Ang mahalaga ay makarating ako kay nanay. Sumakay ako ng bus pa Cebu North. Sa loob ng sasakyan, ramdam ko ang mga tingin ng ibang pasahero. Siguro ay iniisip nila na isa akong baliw o biktima ng kung anong sakuna. Hindi sila nagkakamali. Biktima ako ng isang sakunang nagngangalang pag-ibig at katapatan. Madaling araw na nang makarating ako sa aming barangay. Ang bawat puno ng niyog at amoy ng dagat ay dapat sanang magbigay sa akin ng kapayapaan. Pero lalo lang bumilis ang tibok ng puso ko. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang munting bahay ni nanay. Pero bakit may truck na nakaparada sa harap? Bakit maliwanag ang paligid? Nanay Rosa! Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa aming bakuran. Nadapa ako sa putikan pero agad ding bumangon. Pagdating ko sa harap ng bahay, nanlumo ako sa aking nakita. Ang mga lumang upuan namin, ang aparador na gawa sa nara, at maging ang mga paso ng halaman ni nanay ay inilalabas ng mga lalaki mula sa loob ng bahay.
Anong ginagawa niyo, bitawan niyo yan? Sigaw ko pilit na inaagaw ang isang kahon mula sa isang lalaki. Pasensya na, miss. Inutusan lang kami. Pinili na ang lupang ito at kailangang bakantehin ng bahay ngayon din, sagot ng lalaki. Sino ang bumili? Hindi ito pwedeng ibenta, kay nanay ko ang lupang ito. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Nanay Rosa mula sa pintuan. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon kaysa noong huli kaming magkita. Umiiyak siya hawak ang isang imahe ng Santo Niño. Elena, anak, hikbi mi, nanay. Pinirmahan ko, anak. Sabi ni Rafael, kailangan mo raw ng tulong sa kumpanya nyo. Sabi niya, isasangla lang natin ang titulo para maisalba ang negosyo nyo. Akala ko makakatulong ako sa inyo. Napahawak ako sa aking ulo. Rafael, ang demonyo ka. Hindi lang niya ako siniraan, sa harap ng lahat ginamit pa niya ang kawalang malay ng nanay ko para makuha ang huling pag-aari namin. Nay, nasaan ang mga papel? Nasaan ang dokumentong pinirmahan niyo? Tanong ko habang nanginginig ang buong katawan. Wala na, Elena. Kinuha ng abogado ni Rafael. Sabi nila ang lupa at ang bahay ay nakapangalan na sa isang kumpanya, ang Serrano Holdings. Serrano. Bianca Serrano. Ang huling piraso ng lupang iniwan ng tatay ko, ang tanging yaman na nagbibigay sa amin ng dignidad, ay pag-aari na ngayon ng babaeng sumira sa pamilya ko. Hindi lang ako pinalayas ni Rafael sa kanyang buhay. Kinuha rin niya ang lahat ng pagkakataon para makabangon ako. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang langit sa aming mag-ina. Nakatayo kami sa gitna ng kalsada, kasama ang aming mga gamit na tila basurang itinapon. Ang ulan ay hindi tumitigil, ngunit ang mga luha ko ay natuyo na. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan ko ang jacket ng tatay ko sa loob ng plastik at naalala ko ang sinabi niya noon. Elena, ang taong marunong magbilang hindi kailanman maliligaw. Nay, huwag ka nang umiyak, sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Aalis tayo rito, pero pangako ko sa iyo, babalik tayo. At sa pagbalik natin, tayo na ang magpapalaya sa kanila. Dahil may isang bagay na nakalimutan si Rafael at Bianca. Ang lupang ito ay nakuha nila sa panloloko, pero ang mga numero sa likod ng kanilang kumpanya ay hindi nagsisinungaling. At ako lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang tunay na lason na sisira sa kanilang imperyo. Ang amoy ng lansa, tuyong, ista at pasang semento ng carbon market ang sumalubong sa amin pagbaba ng jeep. Para sa iba, ito ay isang magulo at mabahong lugar na dapat iwasan. Pero para sa akin, ito ang amoy ng katotohanan. Dito ako nanggaling. Dito ko natutunan kung paano magbilang ng barya hanggang sa maging libo. Dito ko rin nakilala si Rafael, noong siya pa ay isang hamak na driver ng truck na nangangarap na magkaroon ng sariling gulong. Elena, anak, sigurado ka ba rito? Mahinang tanong ni Nanay Rosa habang nakakapit sa braso ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa maliliit at masisikip na eskinita. Nay, ito lang ang tanging lugar na hindi tayo mahahanap ni Rafael. At dito walang naniniwala sa suot na gown o mamahaling relo. Dito ang mahalaga ay kung gaano ka katapat sa timbangan. Sagot ko habang bitbit ang 2 garbage bag ng aming natitirang ari-arian. Pumunta kami sa dulo ng palengke sa itaas ng isang sari-sari store na pag-aari ni Aling Tasing, ang matandang tindera ng isda na naging pangalawang ina ko na noon. Diyos ko, Elena, anong nangyari sa'yo? Bulalas ni Aling Tasing nang makita ang hitsura ko basang-basa, may putik ang gown at namumugto ang mga mata. Balita sa radyo at TV na kinuha mo raw ang pera ng kumpanya nyo. Aling Tasing, kilala niyo po ako.
Alam niyo kung saan nanggaling ang bawat kusing na hawak ko? Sabi ko nang may kasiguraduhan. Tumitig sa akin si Aling Tasing, pagkatapos ay tumingin kay Nanay Rosa. Pasok, huwag kang mag-alala, walang makakaalam na narito kayo. Ang mga tao sa Carbon marunong rumespeto sa mga taong hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Pinatuloy niya kami sa isang maliit na kwarto sa itaas. Masikip, mainit at tanging isang lumang bentilador lang ang nagpapaikot ng hangin. Malayo ito sa air-conditioned na kwarto namin sa Forbes Heights. Pero nang mahiga si Nanay Rosa sa lumang papag, naramdaman ko ang unang pagkakataon na nakahinga ako ng malalim simula noong gabi ng party. Nang makatulog na si Nanay, naupo ako sa sahig at binuksan ang isa pang maliit na kahon na nakuha ko mula sa ilalim ng papag, isang kahon na iniwan ko rito. 10 taon na ang nakakaraan para sa emergency. Sa ilalim ng mga lumang litrato, nahanap ko ang hinahanap ko. Isang itim na notebook. Ang pabalat nito ay punit-punit na at ang mga pahina ay madilaw na sa kalumaan. Ito ang aking orihinal na ledger. Dito nakasulat ang bawat biyahe, bawat krudo, at bawat sentimo na ginastos namin noong nagsisimula pa lang ang Villarreal Logistics. Pinuklat ko ang bawat pahina. Ang aking sulat kamay noon ay puno ng pangarap. Enero 12, 2004. Unang biyahe ni Rafael Pabogo. Kita 500 piso. Ngunit hindi lang kita ang nakasulat dito. Sa gitna ng notebook, may isang nakatiklop na papel. Ito ang kopya ng original na deed of sale ng aming kauna-unahang truck. Ang truck na naging pundasyon ng lahat. Nanlaki ang mga mata ko habang binabasa ang bawat salita. Dahil sa sobrang pagmamadali noon at dahil wala pang pangalan si Rafael sa mga bangko, ang lahat ng papeles ay ipinangalan sa akin. Hindi lang ang truck, kundi pati ang prangkisa na ginamit para makakuha ng iba pang mga unit. Rafael, masyado kang naging kampante. Bulong ko habang hinahaplos ang tuyong tinta sa papel. Naalala ko ang sinabi niya sa party. Hindi ka na may-ari, Elena. Nagkakamali siya. Ang lahat ng nakita ng mga auditor ni Bianca ay ang mga bagong dokumento na madaling palsipikahin. Pero ang pundasyon, ang mismong ugat ng punong pinagkukuhaan nila ng yaman, ay nakaugat sa pangalan ko sa pangalang Dalisay. Kinuha ko ang aking lumang calculator mula sa kahon. Nagsimula akong mag-compute. Habang sinusuri ko ang mga lumang ruta at ang mga pangalan ng mga driver na nakasulat sa notebook, may napansin akong pattern. Ang mga pangalang nandoon ay ang mga taong hanggang ngayon ay nasa kumpanya pa rin. Ang mga taong kasabayan naming naghirap na ngayon ay itinatrato ni Bianca na parang mga makina lang. Sila ang kailangan ko, naisip ko. Ang mga taong may utang na loob sa akin at hindi kay Rafael. Mula sa bintana, tanaw ko ang malalaking truck ng Villarreal Logistics na dumadaan sa gilid ng Carbon para mag-deliver ng mga isda at karne. Ang bawat truck na iyon ay may tatak ng pangalang akala ni Rafael ay pag-aari niya. Hindi ko kailangan ng mamahaling abogado sa ngayon. Hindi ko kailangan ng milyon-milyong piso para lumaban. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanang nakasulat sa lumang notebook na ito at ang suporta ng mga taong binuo ko ang buhay kasama. Tiningnan ko ang aking sarili sa lumang salamin sa kwarto. Ang dumi ng gown ko ang gulo ng buhok ko. Pero sa likod ng pagod na mga mata, nakita ko ang muling pagkabuhay ng babaeng hindi natatakot sa putik. Rafael Bianca, tinapon niyo ako sa palengke, sabi ko habang isinasara ang itim na notebook. Pero nakalimutan niyo
na sa palengke ang maruming kamay ang siyang nagpapalakad ng buong mundo. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa isip ko. Bukas hindi na ako ang biktima. Bukas ako na ang Elena Dalisay na muling magbibilang hindi na ng barya, kundi ng mga araw hanggang sa tuluyan silang bumagsak. Kinabukasan hindi na ang marangyang asul na gown ang suot ko. Nakasuot na ako ng isang lumang duster na hiniram ko kay Aling Tasing at isang kupas na tsinelas. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang Mrs. Elena Villarreal. Ang kaharap ko ngayon ay si Elena Dalisay, ang babaeng marunong makipagsabayan sa ingay at dumi ng palengke. Habang mahimbing pa ang tulog ni Nanay Rosa dahil sa pagod, kinuha ko ang aking lumang bag. Sa loob nito, bukod sa itim na notebook, ay may ilang pirasong papel na nagmamadali kong nakuha mula sa lamesa ni Rafael noong gabing pinalayas niya ako. Noong una, akala ko ay mga simpleng resibo lang ito. Pero nang basahin ko ang mga ito sa ilalim ng maliwanag, na sikat ng araw nanlamig ang aking buong katawan. Qualified theft, embezzlement. Belong ko habang binabasa ang report na isinumate ni Bianca sa board. Ayon sa dokumento, meron daw akong inilipat na mahigit 50 milyong piso sa isang account na nadnangalang ED Logistics Foundation. Ang pirma ko ay nandoon, perpekto tila. Ako talaga ang gumawa. Pero alam ko ang totoo. Wala akong ganitong foundation. Aling Tasing, pwede ko bang hiramin ang lumang computer ng anak niyo? Tanong ko nang makababa ako sa tindahan. Oo naman, Elena. Dun sa likod gamitin mo hanggat gusto mo, sagot niya habang abala sa pagtitimbang ng isda. Naupo ako sa harap ng lumang computer. Mabagal ang internet pero sapat na para sa pakay ko. Ipinasok ko ang pangalan ng kumpanyang narinig ko kay Nanay Rosa kagabi, Serrano Holdings. Doon ko natiklasan ang katotohanan mas masahol pa sa kamatayan. Ang Serrano Holdings ay hindi lang basta kumpanya, itinatag ito 6 na buwan pa lang ang nakakalipas at ang tanging rehistradong may-ari ay si Bianca Serrano. Ngunit hindi lang iyon. Sa listahan ng mga ari-arian nito, nakita ko ang address ng lupa ni Nanay sa probinsya. Hindi lang nila ako pinalayas. Ginamit ni Rafael ang pirma ko sa mga loan documents para kumuha ng malaking pondo mula sa bangko at ang pondong iyon ay dinala sa Serrano Holdings. At para hindi sila mahuli, pinalabas nilang ako ang nagnakaw ng pera sa pamamagitan ng Peking Foundation na ED Logistics. Kaya pala kailangan niyo akong mawala, sabi ko habang nanginginig ang aking mga daliri sa mouse. Hindi lang ako, basta pinalitan ni Rafael bilang asawa. Ginawa niya akong shield. Kapag pumutok ang investigasyon ng BIR at ng mga bangko tungkol sa nawawalang pera ng Villarreal Logistics, ako ang ituturong kriminal. Habang sila ni Bianca masayang mamumuhay gamit ang perang ninakaw nila sa sarili nilang kumpanya. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay inihanda na pala ang aking bitayan habang magkasama pa kami sa loob ng bahay. Biglang may tumunog na notification sa gilid ng screen. Isang balita mula sa isang business portal sa Cebu. Villarreal Logistics to finalize merger with Global Star Transport. CEO Rafael Villarreal promises a new era of dominance in the cold chain industry. Napatayo ako. Ang merger iyon ang dahilan kung bakit nagmamadali silang paalisin ako. Sa isang merger, magkakaroon ng bagong audit. Kailangan nilang malinis ang mga libro bago pumasok ang bagong kumpanya. At ang paglilinis na yon ay ang pagpapakulong sa akin. Hindi ako papayag, sabi ko nang may diin. Kinuha ko ang aking notebook at calculator.
Sinimulan kong itugma ang mga petsa sa notebook ko sa mga transaksyong nakita ko sa internet. Bilang isang accountant sa puso, alam ko na ang bawat krimen ay nagiiwan ng bakas, gaano man ito kalinis gawin. May isang maliit na detalye akong napansin sa mga invoice ng Serrano Holdings. Ang mga ito ay gumagamit ng mga control number na katulad ng sa mga lumang truck ko, yung mga truck na hanggang ngayon ay nasa pangalan ko pa rin. Ibig sabihin, ginagamit nila ang mga dokumento ng aking mga truck para gumawa ng mga ghost deliveries. Rafael, nakalimutan mo na ang itinuro ko sa iyo. Pulong ko habang nagsusulat ng mga numero. Ang bawat delivery ay may GPS log. At ang GPS log ng mga lumang truck sa lumang server ko pa rin nakatago. Habang abala ako sa pag-compute, isang anino ang huminto sa pintuan ng maliit na silid. Kinabahan ako at agad na tinakpan ang aking mga papel. Ma'am Elena, isang pamilyar na boses. Tumingala ako at nakita ko ang isang lalaking may katamtamang pangangatawan, suot ang uniforme ng driver ng Villarreal Logistics. Si Kuya Jomar. Siya ang pinaka-senior na driver namin, ang taong tinulungan ko nung maospital ang kanyang anak. Kuya Jomar, anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Kabadong tanong ko. Lumingon si Kuya Jomar sa labas para siguraduhing walang nakakakita. Alam ko po na dito kayo pupunta kay Aling Tasing. Ma'am, kailangan niyo pong umalis o magtago ng maigi. May mga tauhan si Sir Rafael na naghahanap sa inyo rito sa Carbon. Sinasabi nila sa mga tao na may dala kayong mahalagang dokumento na ninakaw nyo. Hinahanap nila ang notebook na ito, Kuya Jomar, sabi ko habang ipinapakita ang itim na notebook. Dahil dito nakasulat ang ebidensya na sila ang nagnanakaw sa kumpanya, hindi ako. Lumapit si Kuya Jomar at bumulong. Ma'am, hindi lang po yan. May malaking delivery mamayang gabi. Sabi ni Ma'am Bianca, special cargo daw. Pero ang mga truck na gagamitin, yung mga lumang unit nyo po. Yung mga unit na dapat ay naka-standby na. Nagkatinginan kami ni Kuya Jomar. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Gagamitin nila ang huling pagkakataon bago ang merger para ilipat ang pinakamalaking halaga ng pera o kontrabando gamit ang mga truck na sa huli ay ituturong sa akin. Kuya Jomar, matutulungan mo ba ako? Tanong ko. Kahit ano po, Ma'am Elena, utang ko sa inyo ang buhay ng anak ko. Hindi ko hahayaang sirain ng taong walang utang na loob na yan ang isang katulad nyo. Kailangan kong makapasok sa garahe mamayang gabi. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong makuha ang digital log ng mga truck na yan bago nila burahin ang lahat. Tumango si Kuya Jomar, pero bakas ang takot sa kanyang mga mata. Delikado po, ma'am. Maraming gwardya. Mas delikado kung mananatili akong nagtatago rito habang tinatali nila ang lubid sa leeg ko, Kuya Jomar. Oras na para gamitin ko ang sarili kong mga numero laban sa kanila. Hapon na nang bumalik si Kuya Jomar sa maliit na silid ni Aling Tasing. Pawis na pawis siya at halatang balisa. Ang balak naming pagpasok sa garahe mamayang gabi ay tila nanganib dahil sa bilis ng galaw ni Rafael. Ma'am Elena, hindi na po maganda ito, bungad ni Kuya Jomar habang mabilis na sumusulyap sa bintana. Nagkakalat na ng mga flyers sa palengke. May pabuya na ang sinumang makakapagturo sa inyo. Sinasabi nilang delikado kayo at may dalang baril. Napahawak ako sa aking dibdib. Baril ako na hindi man lang marunong humawak ng kutsilyo sa labas ng kusina. Talagang desidido si Rafael na gawin akong kriminal sa mata ng publiko. Bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang lumang cellphone na binigay sa akin ni Aling Tasing. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nagatinginan kami ni Kuya Jomar. Sa takot ko na baka si Nanay Rosa ang nasa panganib, agad ko itong sinagot. Hello?
Ang boses ko ay nanginginig. Elena, alam kong naririyan ka lang sa paligid. Amoy isda at dumi, bagay na bagay sa iyo. Isang pamilyar at malamig na boses ang sumagot. Si Rafael. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong kailangan mo, Rafael? Hindi pa ba sapat na kinuha mo ang bahay, ang kumpanya, at pati ang lupa ni nanay? Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Huwag kang magmalinis, Elena. Alam nating dalawa na wala kang laban. Pero dahil naging asawa naman kita, bibigyan kita ng pagkakataong makalabas dito ng buhay. Anong ibig mong sabihin? Magpadala ako ng abogado dyan sa malapit sa Carbon. May mga dokumentong kailangan mong pirmahan. Isang affidavit of desistance at isang property waiver. Pipirmahan mo na wala kang habol sa Villarreal Logistics at aaminin mo na ang pagkukulang sa pondo ay dahil sa pagkakamali mo sa audit. Kapalit nyo ititigil ko ang kaso. Hahayaan kitang mabuhay ng tahimik kasama ang ulyanin mong ina. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Amin ako sa krimen na ikaw ang gumawa, Rafael. Ikaw ang kumuha ng pera para sa kumpanya ni Bianca. Sino ang maniniwala sa iyo, Elena? Ikaw na isang dropped out na accounting student? O ako ang CEO ng taon? Tumalim ang kanyang boses. May 3 oras ka para mag-isip. Kapag hindi ka sumipot sa tagpuan, asahan mo na bukas din ang mga pulis mismo ang kakaladkad sa iyo at sa nanay mo palabas ng Carbon. At alam mo naman ang nangyayari sa mga magnanakaw na lumalaban sa aresto, di ba? Pinatayan niya ako ng kalepono. Nanlambot ako at napaupo sa sahig. Ang bawat salita niya ay tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa akin. Ma'am, huwag po kayong maniniwala sa kanya, sabi ni Kuya Jomar na nakarinig sa usapan. Kapag pumirma kayo, tinali niyo na ang sarili niyong bitayan. Ibibigay niyo sa kanila ang lahat. Pero Kuya Jomar, paano si nanay? Paano kung saktan nila si nanay? Mahagulgol na ako. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Isa lang akong babaeng nagtatago sa taas ng tindahan ng isda. Sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Nanay Rosa pala gising na at kanina pa nakikinig. Kahit may sakit at tila nalilito ang kanyang mga mata, ay nagpakita ng isang kakaibang linaw. Elena, anak, huwag mong ibigay ang danggal mo para sa isang lupang kinuha nila sa masamang paraan. Mahinang sabi ni nanay. Kahit sa kalsada na tayo matulog, basta alam nating hindi tayo magnanakaw. Ang katotohanan ang tanging titulo na hindi nila pwedeng palsipikahin. Tumingin ako kay nanay. Sa gitna ng kanyang kahinaan, nakita ko ang lakas na matagal ko nang kinalimutan. Ang lakas ng isang dalisay. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumingin ako kay Kuya Jomar. Anong oras ang delivery ng special cargo ni Bianca? Tanong ko. 11:00 po ng gabi, ma'am, sa gate 4 ng Southport. Hindi ako pupunta sa abogado ni Rafael, sabi ko habang isinusuksok ang itim na notebook sa aking baywang. Pupunta tayo sa Southport. Kung gusto ni Rafael na makakita ng ebidensya ng magnanakaw, ipakita natin sa kanya ang tunay na krimen na nagaganap sa ilalim ng ilong niya. Pero ma'am, delikado po. Mas delikado ang manahimik, Kuya Jomar. Kapag nakuha natin ang ebidensya ng delivery na yan, hindi na ako ang hihingi ng tawad sa kanya. Siya ang luluhod sa harap ko. Lumabas ako ng silid at lumapit kay Aling Tasing. Aling Tasing, kailangan ko po ng tulong nyo. Kailangan ko ng mga taong marunong sumigaw kapag may nangyayaring mali. Ngumiti si Aling Tasing, ang kanyang mga mata ay kumislap.
Huwag kang mag-alala, Elena. Ang mga tao sa Carbon hindi lang marunong magtinda. Marunong din kaming makipaglaban para sa kauri namin. Habang papalubog ang araw sa Cebu ang lungsod, ay tila naghahanda para sa isang bagyo. Pero hindi ito bagyong galing sa langit. Ito ang bagyong binuo ng isang babaeng wala nang mawawala at may isang katotohanang handang pumatay ng anumang kasinungalingan. Bago kami umalis, tumingin ulit ako sa orasan. 2 oras na lang bago ang ultimatum ni Rafael. Pero sa halip na matakot, naramdaman ko ang lamig ng aking lumang calculator sa aking bulsa. Rafael Bianca, similan na nating mag-compute ng tunay na utang nyo. Bulong ko sa dilim. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin sa Southport ay nananatiling malamig at malakit amoy, krudo at alat ng dagat. 10:00 na ng gabi. 1 oras bago ang ultimatum ni Rafael at 1 oras bago ang sinasabing special cargo ni Bianca. Nakasuot ako ng isang malapad na jacket at sombrero para itagol ang aking mukha. Kasama ko si Kuya Jomar sa isang maliit na karinderiya sa labas ng Gate 4. Dito, madalas tumambay ang mga driver ng Via Real Logistics habang naghihintay ng kanilang schedule. Sigurado ka ba rito, Elena? Bulong ni Aling Tasing na sumama rin sa amin kasama ang 3 matatandang kargador mula sa Carbon na parang mga bodyguard namin. Kailangan nila itong makita, Aling Tasing. Hindi sapat na ako lang ang nakakaalam. Sagot ko habang nakatingin sa labas. Maya-maya pa, isa-isang pumarada ang mga truck. 5 silang lahat. At gaya ng hinala ko ito ang mga Unit 01 hanggang Unit 05, ang mga orihinal na truck na nakapangalan sa akin. Ang mga truck na ito ay dapat na nasa maintenance, ayon sa opisyal na record ng kumpanya. Pero narito sila naghahanda para sa isang lihim na operasyon. Bumaba ang mga driver. Nakita ko ang pamilyar na mga muka si Cardo, si Tonton at si Mang Efren. Sila ang mga kasabayan namin ni Rafael noong nagsisimula pa lang kami. Sila ang mga taong pinagdadalhan ko ng kape at tinapay sa gitna ng gabi noong wala pa kaming sariling opisina. Mga preba, parang ang bigat yata ng karga natin na yon, sabi ni Ma'am Bianca. Mga spare parts lang daw ito pa Cagayan de Oro. Pero iba ang amoy. Parang chemical na ewan, narinig kong reklamo ni Tonton habang nagpupunas ng pawis. Hayaan mo na, Tonton. Ang importante, may special bonus daw tayo pagkatapos nito. Kailangan ko ng pera para sa tuition ng anak ko, sagot ni Cardo. Pero bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Dito na ako lumabas mula sa dilim. Tinanggal ko ang aking sombrero. Bonus na galing sa nakaw, Cardo. Ganun na ba tayo kadesperado ngayon? Sabay-sabay silang lumingon. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ako. Ma'am? Ma'am Elena? Anong ginagawa niyo rito? Balita po, sa opisina tumakas daw kayo, dala ang pera ng kumpanya? Sabi ni Mang Efren, ang boses ay puno ng pagkalito. Lumapit ako sa kanila, hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang ang Elena na kilala nila. Mang Efren Cardo, tignan niyo ang mga mata ko. Sa loob ng 20 taon, kailan ko kayo niloko? Kailan ko kayo binawasan ng sahod o pinagkaitan ng tulong? Nakatinginan ng mga driver. Yumuko si Cardo. Kailanman po, Ma'am Elena? Kayo nga lang po ang nakakaalala sa amin kapag may sakit ang pamilya namin. Pinalayas ako ni Rafael dahil nalaman ko ang ginagawa nila ni Bianca. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Ang mga truck na minamaneho nyo ngayon, legal na, pag-aari ko pa rin yan. At ang kargang dala nyo, hindi yan spare parts. Yan ang mga kagamitang binili, gamit ang perang ninakaw nila sa Villarreal Logistics. At pinalabas nilang ako ang kumuha. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumukas ang Gate 4. Isang itim na SUV ang pumasok.
Bumaba roon si Bianca Serrano. Suot ang isang mamahaling puting coat, tila isang anghel na ang loob ay puno ng uling. Anong kaguluhan ito? Bakit hindi pa umaalis ang mga truck? Sigaw ni Bianca. Natigilan siya nang makita niya ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Well, look who's here. Ang desperadang asawa na nagtatago sa palengke. Elena, hindi ba't may usapan kayo ni Rafael? Bakit andito ka at nanggugulo sa mga empleyado ko? Empleyado natin, Bianca, pagkatama ko. At hindi ako nanggugulo. Ipinapaalala ko lang sa kanila kung sino ang tunay na nagpahalaga sa kanila. Tumawa ng malakas si Bianca. Values dignity. Elena, nasa totoong mundo tayo. Ang mga taong ito, pera ang kailangan nila, hindi ang drama mo. Mga kuya, bumalik na kayo sa mga truck. Ang sinumang hindi sumunod sibak sa trabaho at walang makukuhang bonus. Nag-alinlangan ang mga driver. Tumingin sila sa akin pagkatapos ay kay Bianca. Ang takot sa kanilang mga mata ay kitang-kita. Sige na, ano pang hinihintay nyo? Sigaw ulit ni Bianca. Pero walang gumalaw. Si Cardo ang unang lumapit sa akin. Ma'am Elena, anong gusto niyong gawin namin? Cardo, anong ginagawa mo? Gusto mo bang makulong? Hiyaw ni Bianca, halatang kinakabahan na dahil hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Hindi kami makukulong, Bianca, sabi ko habang inilalabas ang itim na notebook at ang aking cellphone. Dahil sa sandaling ito, ang bawat box na nasa loob ng mga truck na ito ay bubuksan natin sa harap ng mga saksi mula sa Carbon at sa harap ng live video na ito. Ipinakita ko ang cellphone ko. Naka-livestream ako sa social media page na binuo ko kanina lang sa tulong ng anak ni Aling Tasing. Mga kababayan, narito kami ngayon sa Southport. Panimula ko sa video. Ako si Elena Dalisay Villarreal. Ngayong gabi, itataya ko ang aking buhay para ipakita sa inyo kung saan napupunta ang pondo ng Villarreal Logistics. Stop it, security guard! Sigaw ni Bianca, pilit na inaagaw ang cellphone ko. Pero hinarang siya ni Kuya Juma at ng mga kargador ni Aling Tasing. Huwag kang lalapit sa kanya, ma'am. Hayaan niyo siyang magsalita. Matigas na sabi ni Kuya Juma. Binuksan ni Cardo ang likod ng Unit 01. Paghila niya sa mga kahon, hindi spare parts ang lumabas, kundi mga mamahaling gadget at mga nakabalot na pera na nakatago sa loob ng mga insulation foam. Isang malakihang smuggling operation na ginagamit ang mga truck ng kumpanya para pondohan ang merger ni Rafael. Ito ba ang future na sinasabi ni Rafael? Tanong ko sa camera habang si Bianca ay namumutla na at pilit na tumatawag sa kanyang phone. Ngunit hindi lang iyon ang sorpresa ko. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isa pang SUV. Bumaba si Rafael galit na galit. Elena, tama na ang kalokohang ito. Sigaw ni Rafael habang papalapit sa akin. Tumingin ako sa kanya, walang halong takot. Rafael, huli na ang lahat. Nakita na ng libu-libong tao ang laman ng mga truck mo. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang mga taong itinuring mong mga driver lang, sila ang nagbukas ng pinto para mahuli ka. Lumingon si Rafael sa mga driver. Mga walang utang na loob, pinapakain ko kayo. Pinapakain niyo kami ng nakaw, Sir Rafael, sagot ni Mang Efren. Si Ma'am Elena, pinakain kami ng danggal. Biglang tumunog ang mga sirena ng pulis sa malayo. Hindi ko sila tinawagan, pero alam kong ang ingay na ginawa namin sa social media ay sapat na para makuha ang atensyon ng mga otoridad. Hinding-hindi kita mapapatawad, Elena. Banta ni Rafael, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Rafael.
Sabi ko habang dahan-dahang lumalayo sa kanya, kasama ang aking mga driver na tila isang pader na nagpoprotekta sa akin. Ang kailangan ko ay makita kang mawala sa tronong ninakaw mo. Sa ilalim ng mga ilaw ng port, sa harap ng mga taong dati niyang minamaliit si Rafael Villarreal, ay nagsimulang gumuho. At ako, si Elena Dalisay, sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ay naramdaman ang tunay na bigat ng aking sariling pangalan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na iyon, isang malakas na putok ang narinig mula sa kung saan. Ang malakas na putok ay nanggaling sa baril ng isang security guard na dala ni Bianca. Sa sobrang taranta at takot sa dumaraming tao mula sa carbon na sumusuporta sa akin, nagpaputok siya sa hangin. Ang hiyawan ng mga tao ay humalo sa tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis. Walang aalis, walang gagalaw. Sigaw ng mga pulis na mabilis na pinalibutan ang Gate 4. Nakita ko ang mukha ni Rafael. Ang dating CEO na laging plansado ang SWAT na yon ay basang-basa ng pawis at namumutla. Sinubukan niyang lumapit sa isang pulis, marahil ay gagamitin ang kanyang impluensya. "Officer, salamat at nandito kayo," ang babaeng yan, turo niya sa akin. Siya ang magnanakaw na hinahanap niyo. Siya ang may pakana ng lahat ng illegal na kargamentong ito, gamit ang pangalan ng kumpanya ko. Lumapit sa akin ang isang matangkad na opisyal, si Major De Los Santos. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa livestream na hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin sa cellphone ko na hawak ni Kuya Jomar. "Ma'am, kayo po ba si Elena Dalisay Villarreal?" Tanong ng Major. "Opo, Major," sagot ko nang may buong katatagan. "At ang mga kargamentong nakikita niyo sa likod ng mga truck na yan ay hindi sa akin. Yan ay pag-aari ng Serrano Holdings, isang kumpanyang itinayo sa pamamagitan ng perang ninakaw sa Villarreal Logistics. Narito po ang orihinal na ledger at ang mga digital log na nagpapatunay na ang mga biyaheng ito ay hindi dumaan sa opisyal na sistema ng kumpanya." Iniabot ko ang itim na notebook. At Major ang mga truck na ginamit. "Tingnan niyo po ang mga plaka. Ang mga iyan ay nakapangalan pa rin sa akin bilang orihinal na may-ari." "Bakit ko nanakawan ang sarili kong mga truck?" Napatigil ang pulis. Sinimula nilang inspeksyonin ang mga kahon. Nang makita ang mga selyadong pera at mga gadgets na walang kaukulang dokumento, agad nilang piringan ng posas ang security guard na nagpaputok. Sunod nilang nilapitan si Bianca. "No, wait, I have nothing to do with this. It was all Raphael's idea." Sigaw ni Bianca, ang kanyang sopistikadong anyo ay tuluyan ng naglaho. Sa harap ng panganib, ang future wife ni Rafael ay handa na siyang ilaglag sa kumunoy. "Bianca, tumahimik ka," bulyaw ni Rafael, pero huli na. Ang pagtatraidor ay bumalik sa kanila sa loob lamang ng ilang minuto. Habang kinukuha ng mga pulis ang kanilang mga pahayag, hindi ako tumigil doon. Alam ko kung paano maglaro si Rafael. Gagamit siya ng mga mamahaling abogado para makalabas agad. Kailangan ko siyang pilayin sa para ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang negosyo. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang kumpanyan nagbibigay ng GPS at fleet management software sa amin. "This is Elena Dalisay Villarreal, the primary account holder and owner of the cold chain license for Villarreal Logistics." Sabi ko sa wikang Ingles, ang boses ko ay malamig at puno ng otoridad. "I am officially declaring a security breach. Suspend all active transport licenses and operational permits under my name effective immediately." "Elena, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Rafael nang marinig niya ako. "Masasakalang operasyon ng buong kumpanya. Mawawalan ng trabaho ang libu-libong tao." "Hindi, Rafael." Pagtatama ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ikaw lang ang mawawalan. Dahil ang mga driver na ito, ang mga kargador na ito,
Sila ay protektado ko. Pero ang pangalan mo, simula ngayong gabi, wala ka ng karapatang gamitin ang prangkisa na ako ang nagbayad at ako ang nag-alaga. Sa isang iglap tila, tumigil ang mundo ni Rafael. Kung wala ang cold chain license na nakapangalan sa akin ang lahat ng kanilang truck, maging ang mga bago ay hindi pwedeng bumiyahe ng legal. Ang merger na inaasahan niya ay magiging isang malaking bangungot dahil wala siyang maipapakitang legal na permit na magpapatunay na sa kanya ang operasyon. Hinding-hindi mo magagawa ito sa akin, Elena. Ako ang CEO. Pagmamalaki pa rin niya. CEO, ka lang sa papel, Rafael. Pero ako ang mayari ng daan na dinadaluyan mo, sagot ko. Dinala sina Rafael at Bianca sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Naiwan ako sa port kasama ang mga driver. Lumapit sa akin si Cardo at ang iba pa. Ma'am Elena, paano na po kami? Paano na ang mga pamilya namin kung titigil ang biyahe? Tanong ni Cardo bakas ang pangamba. Humarap ako sa kanila. Huwag kayong matakot. Ang paghinto ng biyahe ni Rafael ay hindi ang pagtatapos nyo. Bukas magtitipon-tipon tayo. Gagawa tayo ng bagong paraan. Isang kooperatiba kung saan kayo ang may-ari, hindi lang mga super. Pero sa ngayon, kailangan nating linisin ang duming iniwan nila. Nagpalakpakan ang mga driver. Ramdam ko ang kanilang tiwala, isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong bonus ni Bianca. Ngunit habang naglalakad ako palayo, lumapit sa akin si Kuya Jomar. Mukha siyang balisa habang hawak ang kanyang phone. Ma'am Elena, tumatawag po ang Nanay Rose sa inyo. Pero hindi po siya ang nagsasalita. Kinuha ko ang phone ng may kaba. Hello, Nay. Elena? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Hindi si Rafael. Isang boses na hindi ko kilala pero halatang binabayaran. Ang galing mo sa port, ha? Live na live. Pero alam mo, ang nanay mo medyo makalimutin na. Nakalimutan niyang ilok ang pinto dito sa pinagtataguan niyo kay Aling Tasing. Napatigil ang tibok ng puso ko. Sino ka? Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Depende sa iyo, Elena. Gusto mo bang matapos ang gabi na hawak ang tagumpay mo? O gusto mo makitang ligtas ang nanay mo? Pumunta ka sa lumang warehouse sa Mandaue. Mag-isa. Kung hindi, baka pati ang mga numero mo, hindi na mabilang ang susunod na mangyayari. Tinatayan niya ako ng telepono. Napasandal ako sa gilid ng truck. Ang saya ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Alam ni Rafael na hindi siya mananalo sa legal na paraan, kaya gagamit siya ng dahas gamit ang mga taong naiwan niya sa labas. Ma'am Elena, anong nangyari? Tanong ni Kuya Jomar. Tumingin ako sa dilim ng kalsada. Alam kong bitag ito. Pero alam ko rin na kung hindi ko ito tatapusin na yon, habang buhay kaming magtatago sa anino ni Rafael. Kuya Jomar, ihatid mo ako sa Mandaue. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pait at tapang. At kuya, tawagan mo si Aling Tasing. Sabihin mo, kailangan ko na ang mga reserba natin. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang ledger ang dala ko. Dala ko ang galit ng isang anak na handang maningil ng lahat ng utang. Ang kalsada patungong Mandaue ay tila walang katapusan. Sa loob ng sasakyan, hindi ako makapaling. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon sa aking pandinig. Hawak ko ang jacket ng tatay ko, pilit na kumukuha ng lakas mula sa tilang kupas na. Ma'am Elena, malapit na tayo. Pero sigurado ba kayo delikado ang lugar na ito? Mahinang sabi ni Kuya Jomar habang mahigpit ang hawak sa manibela. Wala akong pagpipilian, Kuya Jomar. Ang manay ko ang nakataya rito.
sagot ko. Pero tandaan mo ang usapan natin, huwag kang papasok hanggat hindi mo naririnig ang signal ko. Tumigil kami sa harap ng isang lumang warehouse na dati ay ginagamit na imbakan ng mga sirang truck. Madilim mabaho at ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang post na kanina pa kumukurap-kurap. Pumasok ako ng mag-isa gaya ng utos sa akin. Sa gitna ng malawak at bakanteng espasyo nakita ko ang isang silya. Doon nakaupo si Nanay Rosa, nakatali ang mga kamay at may busal ang bibig. Sa tabi niya ay isang lalaking nakaitim si Benjo, ang head of security ni Bianca, na nakatakas bago pa dumating ang mga pulis sa port. Elena, dumating ka rin? Pangungutya ni Benjo habang nilalaro ang isang balisong. Akala ko ay mas mahalaga sa iyo ang live stream mo kaysa sa matandang ito. Pakawalan mo ang nanay ko, Benjo. Nakuha niyo na ang lahat. Wala na si Rafael, nasa presinto na siya. Wala nang saysay ang lahat ng ito. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Walang saysay. Tumawa si Benjo, isang tawang puno ng pait. Para sa iyo baka oo, pero para sa amin ni Bianca, ang gabi pa lang na ito ang simula. Akala mo ba ay si Rafael ang utak ng lahat? Masyadong bilib sa sarili ang asawa mo para makaisip ng ganitong kalaking plano. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Si Rafael ay isang taw-tauhan lang. Ginamit siya ni Bianca para makuha ang kumpanya mo. At ngayon, nabagsak na si Rafael, kailangan lang naming makuha ang huling piraso para makumpleto ang merger sa Global Star, ang pirma mo sa Absolute Deed of Assignment ng prangkisa. Inilabas ni Benjo ang isang folder. Pirirmahan mo ito o makikita mo kung paano hihinto ang hininga ng nanay mo. Tumingin ako kay Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pilit na umiiling. Pilit na sinasabing, "Huwag akong papayag." Ngunit sa likod ni Benjo sa isang madilim na sulok, may nakita akong isang mesa na puno ng mga dokumento. Doon ko napansin ang isang pamilyar na logo. Hindi Villarreal Logistics, kundi isang international na bangko mula sa Singapore. Biglang pumasok sa isip ko ang lahat ng numero. Ang mga invoice, ang mga special cargo, at ang merger. Benjo, alam ba ni? Bianca na, alam ko na. Tanong ko, ang boses ko ay biglang naging kalmado. Ang alin? Na ang merger sa Global Star ay isang malaking pandoloko. Na ang Serrano Holdings ay baon sa utang sa Singapore at ginagamit nyo lang ang Villarreal Logistics para bayaran ang mga personal na utang ni Bianca bago siya tuluyang tumakas patungong ibang bansa. Natigilan si Benjo. Ang hawak niyang balisong ay bahagyang gumaba. Paano mo? Nakalimutan nyo na accountant ako, Benjo. Ang bawat sentimong inililipat nyo sa Serrano Holdings ay may duplicate entry na hindi nyo nabura sa server. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa? Niloloko rin ni Bianca si Rafael. Habang si Rafael ay nananaginip na magiging global CEO siya, si Bianca naman ay naghahanda na para iwan siya sa ere kasama ang lahat ng kasong ito. Sinungaling ka, sigaw ni Benjo, pero bakas sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Tawagan mo siya, Benjo. Itanong mo kung nasaan ang ticket niya pa Canada bukas na madaling araw. Itanong mo kung bakit ang pangalan mo ay hindi kasama sa listahan ng mga taong bibigyan niya ng bonus pagkatapos nito. Habang abala si Benjo sa kanyang pag-iisip, kinuha ko ang pagkakataon. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang panic button na konektado sa busina ng truck ni Kuya Jomar sa labas. Beep, 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 nagyulantang si Benjo. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Hindi mga pulis ang pumasok, kundi ang mga kargador ni Aling Tasing na may dalang mga tubong bakal at mga kahoy. Sa likod nila ay si Aling Tasing mismo may hawak na megaphone.
Benjo, marami kami bitawan mo ang matanda kung ayaw mong dito ka na malibing sa Mandawi. Sigaw ni Aling Tasing. Nataranta si Benjo. Sinubukan niyang hatakin si Nanay Rosa pero mabilis siyang nasunggaban ng mga kargador. Sa gitna ng gulo, tumakbo ako kay nanay at mabilis na kinalas ang kanyang mga tali. Nay, okay ka lang ba? Yakap ko sa kanya habang humihikbi siya. Elena, ang tapang mo anak, ang tapang mo. Bulong ni nanay habang nakasubsob sa balikat ko. Dinala si Benjo ng mga kargador para i-turnover sa mga pulis. Pero bago kami umalis, bumalik ako sa mesang nakita ko kanina. Kinuha ko ang lahat ng dokumentong nandoon, ang mga bank statement sa Singapore, at ang ebidensya ng balak na pagtakas ni Bianca. Ma'am Elena, kailangan na nating umalis. Parating na ang mga tauhan ni Bianca, babala ni Kuya Jomar. Hindi Kuya Jomar. Tapos na ang pagtatago. Sabi ko habang tinitignan ang mga papel sa kamay ko. May huling pagpupulong ang board bukas ng umaga para sa merger. Akala ni Bianca ay wala na kaming laban ni Rafael. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Tumingin ako kay Nanay Rosa na ligtas na sa loob ng sasakyan. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na plano. Bukas papasok ako sa boardroom na iyon. Hindi bilang asawa, hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng maglalantad ng pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan ng industriyang ito. Lumingon ako sa madilim na warehouse sa huling pagkakataon. Si Rafael ay nasa kulungan, si Bianca ay naghahandang tumakas, at ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkarot. Rafael, Bianca, nakalimutan nyo na sa bawat balance sheet kailangang mag-match ang assets at liabilities. At bukas, ang pinakamalaking liability nyo ay ako. Ang Villarreal Logistics Tower ay tila isang kuta ng salamin at bakal nagluluningning sa gitna ng syudad ng Cebu. Ito ang simbolo ng lahat ng pinaghirapan namin. Pero ngayong umaga, pakiramdam ko ay isa akong estranhero sa sarili kong bakuran. Sa labas ng lobby, hinarang ako ng 4 na security guard. Ma'am Elena, bawal po kayo rito. May order po si Ma'am Bianca. Ngunit bago pa nila matapos ang sasabihin, isang malakas na busina ang narinig. 5 malalaking truck ng kumpanya ang pumarada sa harap mismo ng main entrance, hinaharangan ang daloy ng trapiko. Bumaba si Kuya Joma at 10 pang mga driver. Ma'am Elena, dumaan kayo, sabi ni Kuya Joma nang may matinding paninindigan. Walang hahawak sa kanya kung ayaw nyo kaming mag-strike dito hanggang bukas. Sa ilalim ng proteksyon ng mga taong itinuturing kong pamilya, nakapasok ako sa loob. Hindi ako nakagown. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, ang unipormeng suot ko noong ako pa ang accountant secretary at dispatcher ng kumpanyang ito. Sa aking braso ay yakap ko ang isang lumang palayok na gawa sa luwad balot ng isang kupas na tela. Sumakay ako sa elevator, patungo sa 20 palapag. Pagbukas ng pinto, ang boardroom ay puno ng mga taong naka-Amerina, ang mga board members at ang mga kinatawan ng Global Star Transport mula sa Singapore. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Bianca Serrano, mukhang reyna sa kanyang kinalalagyan. Mumiti siya nang makita ako, isang niting puno ng lason. Elena, what a surprise! Akala ko ay abala ka sa pag-aalaga sa nanay mo sa squatters area, pagmamalaki ni Bianca sa wikang Ingles. Ladies and gentlemen, this is the woman I told you about, the former wife who embezzled our funds. Guards, please take her out. Wait, sabi ng kinatawan ng Global Star, isang matandang lalaking nagangalang Mr. Chen. She looks like she has something to say. Inilapak ko ang palayok sa gitna ng mahabang mesang gawa sa mahogany. Ang ingay ng paglapag nito ay tila isang hamon sa lahat ng naroon. Bianca,
Bago mo ako piringan ng kasinungalingan mo, bakit hindi mo muna ipaliwanag sa board kung bakit meron kang flight ticket pa Vancouver mamayang 2:00 ng madaling araw? Tanong ko. Napatigil si Bianca. I don't know what you're talking about. Inilabas ko ang mga dokumentong nakuha ko sa warehouse sa Mandaue. Ito ang mga bank statement ng Serrano Holdings sa Singapore. Mr. Chen, ang perang inaakala nyo na investment sa merger ay inililipat na ni Bianca sa isang offshore account. At ang Via Real Logistics, baon ito sa utang dahil sa mga ghost deliveries na ginawa niya sa ilalim ng ilong ni Rafael. Nakagulo ang mga board members. Sinubukan ni Bianca na agawin ang mga papel, pero mabilis ko itong iniwas. Hindi lang yan, patuloy ko. Bianca, sinasabi mo na si Rafael ang nagmamayari ng lahat. Pero nakalimutan mo na binuo namin ang kumpanyang ito noong wala pa kaming kahit ano. Dahan-dahan kong binuksan ang lumang palayok. Mula sa loob, inilabas ko ang isang selyadong plastik. Naglalaman ito ng orihinal na Founders Agreement at ang Cold Chain Master License. Nung nagsisimula kami si Rafael ay may kaso sa utang mula sa dati niyang trabaho. Hindi siya pwedeng pumirma sa kahit anong prangkisa, paliwanag ko sa board. Kaya ang lahat ng ito ang lisensya para mag-operate ang mga prangkisa ng ruta at ang mismong pangalang Villarreal bilang trademark ay nakapangalan sa akin kay Elena Dalisay. Kinuha ni Mr. Chen ang dokumento at sinuri ito. This is a primary license. Without this, the company cannot legally operate a single refrigerated truck in the Philippines. Eksakto, sabi ko. At ang dokumentong hawak ni Bianca iyon ay isang operational management contract lang na pinirmahan ni Rafael. Pero wala siyang karapatang i-transfer ang ownership ng prangkisa sa Global Star o kahit kanino nang wala ang pirma ko. Namutla si Bianca. Ang kanyang matatayog na pangarap ay tila gumuho sa isang iglap. Fake yan, Rafael told me. He fixed everything. Niloko ka rin ni Rafael, Bianca, sabi ko nang may halong awa. Akala niya ay naitago niya ito sa akin. Akala niya ay sapat na ang pagsunog sa mga kopya sa opisina. Pero nakalimutan niya na ako ang babaeng lumaki sa karbon. Alam ko kung saan itatago ang mga bagay na mas mahalaga sa ginto. Tumingin ako sa mga board members. Ngayon, may dalawa kayong pagpipilian. Ituloy ang merger sa isang babaeng magnanakaw at sa isang kumpanyang walang legal na lisensya o ibalik ang Villarreal Logistics sa taong tunay na nagpatakbo nito. Wait! You can't do this! Sigaw ni Bianca akmang sasampalin ako. Pero bago siya makalapit, bumukas ang pinto ng boardroom. Dalawang lalaking nakabarong ang pumasok. Mga investigador mula sa NBI. Miss Bianca Serrano, you are under arrest for qualified theft, falsification of public documents, and large-scale fraud, sabi ng opisyal. Nalaglag ang balikat ni Bianca. Ang reyna ng Villarreal Logistics ay dinala palabas ng gusali, hindi sa isang limousine, kundi sa isang sasakyan ng pulis. Naiwan ang katahimikan sa boardroom. Tumingin sa akin si Mr. Chen. Miss Dalisay, the merger is off. At least the merger with the old management, sabi ni Mr. Chen. But we are still interested in the cold chain network. What is your plan? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang palayok sa mesa, ang simbolo ng aking pagtitiis. Ang plano ko, ibabalik ko ang kumpanyang ito sa mga taong tunay na nagpapalakad nito. Simula ngayon, wala ng Villarreal. Ang kumpanyang ito ay tatawagin ng Dalisay Logistics. At ang mga driver na nasa labas, sila ang magiging unang shareholders ko. Lumingon ako sa bintana, tanaw ang dagat ng Cebu. Ang laban ay tapos na. Ang mga numero ay sa wakas ay nagmatch na. At sa unang pagkakataon, ang balance sheet ng buhay ko
ay hindi na kulang. Nanatiling tahimik ang boardroom matapos ilabas si Bianca ng mga otoridad. Ang mga board members na dati ay tila mga asong sunod-sunuran kay Rafael ay hindi ngayon makatingin ng diretsyo sa akin. Marahil ay dahil sa kahihiyan o dahil sa takot na sila ang susunod na singilin ko. Naupo ako sa dulo ng mesa sa upuang dating pag-aari ni Rafael. Pero hindi ko naramdaman ang kapangyarihan. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng responsibilidad. Mr. Chen, at sa inyong lahat, pinimula ko ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang Dalisay Logistics ay hindi itatayo sa pundasyon ng panloloko. Ang lahat ng utang na iniwan ni Rafael at Bianca ay babayaran ko. Pero sa isang kondisyon, ang lahat ng empleyado mula sa mga driver hanggang sa mga kargador ay magkakaroon ng share sa kumpanyang ito. Sila ang nagligtas sa atin ngayong araw at sila ang magdadala sa atin sa hinaharap. Tumango si Mr. Chen, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. You have a deal, Miss Dalisay. I prefer to do business with a woman who knows the value of her people more than her profits. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi muna ako umuwi. May isa pa akong huling kailangang tapusin. Pumunta ako sa Cebu City Jail. Sa likod ng rehas, nakita ko si Rafael. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Gusot-gusot ang kanyang hitsura at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Elena? Bungad niya nang maupo ako sa harap ng salamin. Hindi, Rafael. Nandito ako para ibalik ito sa iyo. Sabi ko habang inilalabas ang silver tie clip na may ukit ng aming unang truck. Nang makita niya iyon, tila may bumanat sa kanyang dibdib. Yumuko siya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Bakit, Elena? Bakit mo pa ginagawa ito? Pinalayas kita, siniraan at muntik nang ipakulong. Pero narito ka pa rin, bulong niya. Ginagawa ko ito dahil gusto kong maalala mo, Rafael, na noong wala pa tayong kahit ano sapat na sa atin ang magkasama, pero pinili mong ipagpalit ang 20 taon ng katapatan para sa isang ilusyon ng kapangyarihan at isang babaeng iiwan ka rin sa huli. Sabi ko ng may halong awa. Nakalimutan mo na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng taong handang tumayo sa tabi mo kapag wala ka na. Patawarin mo ako, Elena. Para sa mga anak natin, pakiusap. Nagsimulang humagulgol si Rafael. Sinubukan niyang abutin ang kamay ko sa kabila ng salamin. Huminga ako ng malalim. Rafael, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil lang hiningi mo. Ibibigay ko yon balang araw para sa katahimikan ng puso ko, hindi para makabalik ka sa buhay ko. Ang mga anak natin, palalakihin ko silang may dangal isang bagay na hindi nila matututunan sa iyo. Tumayo ako. Ito na ang huling beses na makikita ko siya bilang bahagi ng buhay ko. Goodbye, Rafael. Ang mga numero natin ay tapos na. Wala ka ng utang sa akin dahil simula ngayon, hindi na kita kilala. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Naroon si Nanay Rosa kasama si Kuya Jomar at ang iba pang mga driver. Nakaparada ang mga truck sa labas at sa bawat pinto nito nakapinta na ang bagong pangalan, Dalisay Logistics. Ma'am Elena, handa na po ang mga truck. Saan ang unang biyahe natin? Sigaw ni Carter ng may malaking ngiti. Tumingin ako kay Nanay Rosa. Ngumiti siya sa akin isang ngiting nagsasabing, sa wakas ang lupang kinatatayuan namin ay amin na ulit. Sa karbon, sabi ko habang sumasakay sa unang truck. Doon tayo magsisimula ulit. Doon sa kung saan ang bawat barya ay may kwento. At ang bawat pawis ay may halaga.
Habang umaandar ang truck, narinig ko ang bisna ng mga kasunod kong sasakyan, isang tunog na tila, isang awit ng tagumpay. Hindi na ako ang venerable wife na nasa likod ng anino ng isang CEO. Ako na si Elena Dalisay, ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtatraidor at lumabas na mas matatag, mas malinis, at sa wakas, malaya. Ang biyahe ng buhay ko ay mahaba pa. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng manibela. At alam ko na sa bawat kanto, sa bawat rutang, tatahakin ko hindi ko na malilimutan kung paano magbilang ng tunay na kaligayahan. Isang taon na ang lumipas mula ng huling gabi ng bagyo sa Mandaue. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng aming lumang pwesto sa carbon market. Hindi na ako naka-gown at hindi na rin ako naka-duster. Suot ko ang isang simpleng barong na pambabay na may burda ng bulaklak ng kape, ang simbolo ng pagising at bagong simula. Sa paligid ko ang ingay ng carbon ay tila isang masayang musika. Ate Elena Tickman, mo itong bagong huli naming isda? Sigaw ng isang tindera. Numiti ako at kumaway. Dito, hindi ako ang Mrs. Villarreal na tinitingala dahil sa yaman ng asawa. Dito ako si Elena, ang anak ng carbon na marunong lumingon sa pinanggalingan. Ma'am Elena, handa na po ang lahat para sa blessing ng ating ikalimampung truck. Tawag ni Kuya Joma. Lumingon ako sa mahabang pila ng mga truck na nakaparada sa gilid ng pantalan. Bawat isa ay may tatak na Dalisay Logistics, pag-aari ng manggagawa. Sa loob ng isang taon, napatunayan namin na ang kumpanyang kinapatakbo ng puso at katapatan ay mas matatag kaysa sa imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang aming cooperative model ay naging inspirasyon sa buong Cebu. Ang mga anak ni Cardo Tonton at iba pang mga driver ay mayroon ng scholarship fund. Wala ng special cargo na itinatago sa dilim. Bawat biyahe namin ay may dangal. Anak, halika na. Baka mahuli tayo sa misa, tawag ni Nanay Rosa. Nasa tabi ko si Nanay, maayos na ang hitsura at masigla ang mga mata. Nabawi na namin ang lupa sa probinsya at napayos ang aming lumang bahay. Pero pinili naming manatili sa Cebu ng ilang araw sa isang buwan para bantayan ang kumpanya. Sabi ni Nanay, mas masarap daw ang tulog niya rito dahil naririnig niya ang tunog ng mga makina na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang apo ay hindi na magugutom. Nabalitaan ko na si Bianca ay nahatulan na sa Singapore dahil sa kanyang mga utang doon, bukod pa sa mga kaso niya rito sa Pilipinas. Si Rafael naman ay nananatili pa rin sa kulungan. Minsan nagpapadala ako ng sulap o tulong para sa kanyang mga pangangailangan, hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil yon ang tama. Sabi nga ni Nanay, ang pagpapakita ng kabutihan sa taong nanakit sa iyo, ang huling hantungan ng tunay na tagumpay. Naglakad kami ni Nanay patungo sa simbahan ng Santo Niño. Bago pumasok, tumigil muna ako sa harap ng dagat. Kinuha ko ang aking lumang calculator mula sa bag, ang lumang kaibigan na naging saksi sa lahat ng aking paghihirap. Binuksan ko ito at nag-type ng mga numero. Numiti ako. Sa wakas, ang balance sheet ng buhay ko ay pantay na. Wala nang liabilities ng nakaraan at ang aking assets ay hindi na mabibilang sa pera, kundi sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin. Dati inisip ko na ang pag-ibig ay ang pagpapakubli sa anino ng iba. Ngayon, alam ko na ang tunay na pag-ibig ay ang pagtayo sa sarili mong mga paa habang inaalalayan ang iba na makatayo rin. Elena Dalisay, bulong ko sa aking sarili habang humahalo ang amoy ng dagat sa aking hininga. Isang simpleng pangalan. Isang simpleng babae. Pero isang babaeng
Hindi na kailanman papayag na mabilang-bilang zero sa sarili niyang kwento. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang kamay ni nanay, at sabay kaming pumasok sa loob ng simbahan, handang magpasalamat sa bawat numerong naging bahagi ng aking biyahe.